Nang magbigay galang ang mga bayani kay Renshing ay masaya siyang makita ang mga ito muli at kanyang sinabi na ang tagal nating hindi nagkita. Samantala napapatanong na naman ang mga ito sa kanilang sarili na kung ano ang gagawin nila. Ang mga ancestor ay nakaluhod na lahat. Sino ba talaga si Renshing? Nagsaad si Renshing dahil ipinatawag ko ngayon ang mga spirit heroes upang humingi ng tulong sa inyo. Na sinagot naman nila ito kung mayroon kayong utos susundin namin kayo hanggang sa kamatayan. Itinaas ni Renshing ang kanyang dalawang daliri at kasunod nito ay lumitaw sa kanyang likod ang nasabi Nantian Gate. Na ikinagulat naman ito nila dahil kaagad nilang itong nakilala na ang Nantian Gate na dating ibinagsak noon. Naisaad ni Fang Yunyan sa gulat na ang Nantian Gate ang banal na nakatala sa mga sinaunang kasulatan ang hindi matatawarang pananggalang ng Nantian Region totoong ngang umiiral ito. Dito ay isinaad ni Renshing na ang Nantian Region ay ibinagsak noon ng isang god ng pinagmulan. Puno ito ng maitim na baga, kaya nais kong hilingin sa inyong lahat na muling itayo at itaas ang Nantian Gate. Sa isip-isip niya hindi pa bukas ang aking mga daanan ng enerhiya at nakakandado ang aking makalangit na ugat ng kaguluhan. At napakahina ng kapangyarihan ng Ocean Divine Power. Hindi ko kayang alisin ang mga maitim na bagang iniwan ng God ng pinagmulan. Magagawa ko lamang ito kung gagamitin ko ang lakas ng mga spirit heroes. Masaya namang sumagot dito si Shapol ang Mr. Ren ang Nantian Gate ay ibinagsak sa harapan natin noon at ngayon muling itatayo at itataas natin ito. At doon ay nag-uunahan sila nito upang pagtulungan itaas ang Nantian Gate at nasabi pa nila na manood lamang sa kanila si Mr. Ren. Ngunit bago pa ito ay pinigilan sila ni Renshing. At kanyang sinabi na kung gagawin ninyo ito natatakot akong hindi na kayo makababalik kailanman at tuluyang mawawala kayo sa mundong ito. Sumagot si Shapol ang dahil akala ko kung ano lang ang malaking bagay. Yun lang pala subalit para sa kanila ay ayos lang ito at ikinararangal nilang magawa ito. Dagdag pa nila ang mga luntiang bundok ay tahimik at ang mga ilog ay walang humpay na dumadaloy. Sa libo-libong taon ng pagbabalik silang hindi pa rin nawawala ang galit at puot. Tingnan ninyo ang mga ilog at kabundukan na umaabot sa malayo at ang kulay ng lupang sinunog. Isang pusong puno ng mainit na dugo ang sumiklab. Sa pangunguna ni Shapol ay inutos niya sa kanyang mga kasama na simulan na nilang itayo ang Nantian Gate kasabay nito ay binuhat nila ito ng sama-sama. Sa katatagan nila ay naisaad ni Renshing na kayo ay mga tunay na kahangahangang bayani. Ipinahayag ng isa sa spirit hero na ang matayog na tore ay nasira at naging abo dahil sa kapahamakan, ang mga mandirigma ay nag-alay ng buhay upang harapin ang panganib. Subalit ang kasunod nito ay naglaho ang kanyang katawan at naisaad niya hindi ko na kayang tumagal pa sa susunod na buhay. Huwag na lang wala naman palang susunod na buhay. Kaya't habilin niya na lang na lahat kailangan nating matulungan si Mr. Ren na matapos ito. Tinawag naman siya ng Chen ng kanyang kasama pahayag niya dahil napakarami mo pa ring sinasabi kahit patay ka na. Huwag kang sumusunod na ako sa iyo. Mga kasama sa likuran kunin ninyo ang aming pwesto. Kaagad na tumakbo ang iba at kanyang sinabi narito na ako makapagpahinga na kayo ng payapa. Ngayong naitayo na ang Nantian Gate hindi na ito muling babagsak. Ang aking mga balikat ay nilikha upang pasanin ang bigat na ito para kay Mr. Ren para sa Nantian Region at para sa mga susunod na henerasyon. Dugtong pa ng kanyang kasama ako naman ang papalit at ako ang papuno sa puwang. Sa nakita ng mga batang henerasyon ay naisaad nilang ang mga ancestor ay itinataas ang Nantian Gate kapalit ng kanilang sariling pag-iral. Bakit nila ito ginagawa? Isinigaw ng mga spirit hero na malapit ng may tayo ng buo ang Nantian Gate. Gayunman bigla na lamang silang nawala ng balanse dahilan na kanilang ikinabahala. Naisaad ng isa na malapit na ring maglaho. Bilasan ninyo punuin ang puwang. Huwag ninyong hayaang bumagsak ang Nantian Gate. Kaagad namang tumakbo ang ilan niyang mga kasama upang mapigilan ang pagbagsak ng Nantian Gate. Samantala mula sa likod ni Renshing ay naisaad ni Fang Yunyan sa kanya na hindi na nila kayang magtagal pa. Nasinagot naman siya kaagad na ito hindi. Kaya pa nila at naniniwala ako sa kanila. Sama-sama itinaas ng mga spirit hero ang Nantian Gate. Habang nanunood ang kanilang inapo ay napasigaw ang mga ito na naitaguyod ng mga ancestor ang Nantian Gate. Naisaad din nila na gamit ang matatalim na sandata at sariling katawan lumalaban sila na may iisang hangarin lamang ang pakse ng mga demonyo.
Sa kanilang paglusob sila ay nagiging mga martir. Sa gitna ng awit ng pakikipaglaban, sila ay nabubuwal sa mga dagat ng dugo. At hindi naman dito makapaniwala si Fang Yunyan na talagang ang mga mandirigma noong nakaraan ay may walang kapantay na katatagan ng loob. Naitanong naman dito ni Shabi sa kanyang ancestor na kung bakit kayo sunod-sunod na sumusugod at walang takot sa kamatayan. Sinagot siya nito na tinawag na bata. Ang lahing tao ay dumaan sa napakaraming paghihirap. Ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang Nantian region at ang mga tao sa kasalukuyan at hindi tuluyang nilamon ng ibang lahi ay dahil sa labanan namin noon. Ito ang nagbigay ng libo-libong taon ng kapayapaan at katatagan para sa lahing tao sa Nantian region. Dagdag niya pa rito na sa labanang iyon kami ay pinagtaksilan at sa huli ay natalo. Ngunit pinatay namin ang lahat ng ibang lahi sa Nantian region at nagtayo ng harang sa pagitan ng mga tao at mga Diyos. Mula noon hindi na nakabababa ng personal ang mga pinakamataas na Diyos. Kaya naman naging mapayapa ang rehiyong ito sa mahabang panahon. Kung hindi dahil doon ang lahing tao ay walang ibang halaga kundi parang mga hayop na pwedeng patayin at katayin anumang oras ng mga tinatawag na pinakamataas na Diyos. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay doon niya lamang napagtanto at hindi makapaniwala. Pahabol ba ng isang bayani na kung bakit nila ito ginagawa? Para sa kapakanan ng lahing tao para sa pagpapatuloy nito, upang hindi maging alipin ang mga tao at para sa dangal ng pagiging isinilang na tao. Isinaad din ni Shapol ang na hindi mamamatay ang lahing tao. Ang lahing tao ay mananatili magpakailanman at ngayon nasa inyo na ang tungkulin. Kasabay nito ang kanyang namang paglalaho, dahilan na mapasigaw na lamang rito sa si Shabi sa kanyang ancestor habang nagpaalam sa kanya. Pahayag pa ng batang henerasyon walang bagay na tinatawag na panahon ng kapayapaan. Mayroon lamang mga taong pasa ng bigat at responsibilidad para sa atin. Parangalan natin ang mga ancestor at parangalan natin ang mga martir. At hindi naman mapigilan ng isang ito na hindi umiyak na napasabi na ganyan pala ang hindi natin alam na kasaysayan ng lahing tao. Sinigaw ng mga spirit heroes na buong lakas pamalapit ng may tayo ng buo ang Nantian Gate. Tumulong na rin ang iba at kanila nang bigay ang kanilang lakas at sinasabing kaunti na lang. Subalit dahil sa bigat at lagi ay kinukulang pa rin ang kanilang bilang at kaya labis silang hahihirapan. Dahil dito ay nabahala na kanilang mga inapo gayong 5 na lang daw ang natitirang mga ancestor. At sa ngayon ay hindi pa ganap na nakatayo ang Nantian Gate. Isinaad niya na mas lalo pang lakasan. Mga kasama, kailangan nating tapusin ang tungkuling ibinigay sa atin ni Mr. Ren. Si Mr. Ren ang siyang pinakamaraming nag-alay ng sakripisyo para sa buong lahing tao. Ang pagdurusa niya sa napakaraming madilim na taon ay higit pang masakit at mahirap kaysa sa dinaranas natin. Kailangan nating tulungan siyang pasanin ang bahagi nito. At nasabi ng mga inapo nila na hindi na ito maaaring magpatuloy. Malapit ng tuluyang mawala at maglaho ang mga ancestor. Dahil kung magpapatuloy ito muling babagsak ang Nantian Gate. Dugtong pa ng kanyang katabi hindi. Ibig sabihin ba nito ay hindi matutupad ang huling hangarin ng mga ancestor? Naisip ni Renshing na wala ng ibang paraan. Kailangan ko ng kumilos ng sarili ko. Ngunit sa paggawa nito, mahahawahan ako ng mga maitim na bagang iniwan ng mga Diyos ng pinagmulan. Na magpapadali sa kanila na matukoy at malaman ang aking kinaroroonan kapag umalis na ako sa Nantian region. Itinaas ni Shabi ang kanyang kamay at pahayag niya mga kasama lahat ng mata ay itutok sa akin. May sasabihin ako. Handang maglaho at mawala ang mga ancestor upang may tayo ang Nantian Gate para sa dakilang layunin ng lahing tao sa Nantian region. Ngayon tayo naman ang kukuha at tatapusin ang gawaing iniwan na hindi pa tapos ng mga ninuno. Dagdag niya pa ang batang Panginoon ng angkan ng siya ay magiging halimbawa para sa inyo. Ipakita natin kay Ancestor Shapol ang nawalang duwag sa angkan ng siya. Lumapit si Shabi sa Nantian Gate at hinawakan at doon ay buong puwersa niyang itong itinaas. Sa kanyang isipan may maitim na enerhiya sa Nantian Gate na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Pakiramdam ko ay parang niyayelo at namamatay ang buong katawan ko. Kasabay naman ay lumapit din si Zhang Xiaoquang upang tumulong at nagsasabing manatili lamang ito. Dito ay sinabi na naman niya ang kanyang pangalan na siya raw si Zhang Xiaoquang. Ang ancestor ng aking angkan ay isa ring bayani ng lahing tao. Magpaligsahan tayo.
Ang sinumang hindi makapagpatuloy ay ang duwag. Na sinagot naman siya nito, sige, magpagpaligsahan tayo. Hindi ako susuko. Dahil doon ay nagkaroon ng lakas ang iba na kanilang sinasabi, mga ancestor, makapagpahinga na kayo ng payapa. May mga tagapagmana na kayo. Kami na ang papalit at magpapatuloy. Lahat huwag tayong nakatayo lang dito. Tapusin at ituloy ninyo ang hindi pa natatapos na gawain ng ating mga ancestor. Matapos iyon ay hindi na nagtagal pa dahil matagumpay nilang naitatag ang Nantian Gate. Napinuri naman sila rito ng mga naiwan na ancestor, sinabi nilang mahusay ang inyong ginagawa. Naisaad ni Renshing na ang lahing tao ay hindi kailanman nagkulang sa mga taksil at hindi kailanman nagkulang sa mga mangmang. Ngunit tila unti-unti nang nababawasan ang mga taong ganoon. Ang Nantian region na inyong ipinagtanggol at iniligtas gamit ang inyong mga buhay noon ay sa wakas ay nagbunga na rin ng pag-asa. Namangha naman sila rito habang umiiyak dahil matagumpay nilang naitayo ang Nantian Gate. At kanilang sinabi, mga ancestor, makapagpahinga na kayo ng payapa. Naisaad ni Renshing muling naitatag ang Nantian Gate. Muling naitatag ang pundasyon ng lahing tao. Mula ngayon babukas na ang dakilang landas ng Nantian region. Ang buong mundo at ang universo ay babaligtad at magbabago. At natuwa sila rito dahil pakiramdam nila ay napakagaan at napakasarap ng kanilang pakiramdam. Ito ay dahil sa makulay na liwanag na nagmumula sa Nantian region. Ang liwanag na ito ay nakapagpapalusog at nakapagpapatibay ng ating mga katawan. Dito ay sinabi ni Renshing na oras na buksan ang kanyang celestial meridian. Iniisip niya na ang banal na liwanag ng Nantian Gate ay nananatili pa rin. Ito ay liwanag na nakalikom sa loob ng daan-daang libong taon at nagtataglay ng banal at kamangha-manghang kapangyarihan. Gamit ito mabubuksan ko na ang aking makalangit na ugat ng kaguluhan. Sa buong Nantian region, dito lamang sa lugar na ito ako makakatulong upang buksan ang makalangit na ugat ng kaguluhan na isinara at tinatakan ng mga Diyos ng pinagmulan. Pagkatapos nito ay sumabog ang napakalakas na enerhiya sa katawan ni Renshing. At tumungo sa lumutang na Nantian Gate. Sa nakita ni Fang Yunyan ay napatanong siya na kung ano ang ginagawa ni Renshing. Sa isipan ni Renshing, bukas na ang unang makalangit na ugat ng kaguluhan. Para akong isinilang na muli. Ang aking lakas ay tumaas ng husto at lumakas ng lubos. Ngayon kapag kaharap ko na ang mga tinatawag na pinakamataas na Diyos, mayroon na akong kaunting tiwala sa sarili. Naisaad ng First Elder, napansin niyo ba na nagbago na ang itsura at anyo ni Mr. Ren? Na sinagot naman siya ng Second Elder, dati ay hindi ko siya masilip o maintindihan kailanman. Ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay napakahirap niyang unawain at mayroon siyang napakalalim at misteryosong kapangyarihan. At naiisip din ni Fang Yunyan na si Renshing ay dumaan sa isang uri ng pagbabago. Siya ay naging mas dakila at umabot sa sukdulan ng kapangyarihan. Ang lahat ng nakita ko rito ngayon ay labis na nagpagulat sa akin at nagbigay ng malaking epekto. Marahil ay panahon na para sa aking Hiefan sect na gumawa ng desisyon. Samantala sa kabilang dako at isang tasa ang makikita na hawak ng nilalang at pagkatapos ay bigla na lamang ito nabasak. At ayon sa naghawak nito ay isa itong kakaibang palatandaan. Naging seryoso siya at napapatanong na kung sino kaya ito. Dagdag niya pa, hindi matukoy ang tiyak na lokasyon ngunit tiyak na siya iyon. Nabasag niya ang celestial meridian na nagpipigil sa kanya. Naisaad ng kanyang kasama na ang mga bagay na hindi mapigil o makontrol ang siyang pinakadelikado, kaya't siyasatin nila ito agad. Samantala sa Hiefan City ay naramdaman din ni Lord Tianxi ang biglaan na lamang pagbago sa paligid at ito nga ay dulot ng pagtatag ng Nantian Gate. Sinang-ayunan naman ito ng Divine General ngunit hindi niya matukoy kung ano yun. May matinding pakiramdam siyang may malaking pangyayari o sakunang magaganap sa Nantian region. Isinaad ni Lord Tianxi na ang Supreme God ang ganap na namamahala at may kapangyarihan. Ang mga tao ay parang mga alagang hayop lamang na inaalagaan dito, at nasa ilalim ng ganap na kontrol ang lahat. Kapag nasira at binuksan ng Supreme God ang harang na naghihiwalay sa langit at lupa, papatayin at lilipulin natin silang lahat. Sa kabilang banda, nagpahayag si Renshing na ang nakita at ginawa ngayon ay bahagi ng sanhi at bunga ng lahat. Nakatayo pa rin at matatag ang Nantian Gate at nagsimula na ang bagong panahon. Dagdag pa niya, wala nang matatakbuhan o mapupuntahan pa ang sangkatauhan. Kailangan nilang lumaban hanggang huli o kaya naman ay mamatay.
Pagkatapos magpahayag ay sinabi niyang oras na para bumalik sila. At mula sa kanyang likod ay nabahala rito si Fang Yunyan na kung paano naman sila Lord Tianxi at ang Divine General dahil sigurado siyang papatayin nila ito. Subalit hindi na ito ikinabahala ni Renshing bagkus kanya na lamang sinabi masayang masaya at magaan ang kanyang kalooban ngayong araw. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagpatay sa Supreme Envoy. Hindi na rin pa nagtagal at doon ay sunod-sunod na nagsilabasan ang mga ito. Nang makita ay labis ang tuwa ng dalawang ito at kaagad naghayag si Lord Tianxi nais ko lamang malaman kung sino sa inyo ang nakakuha at nagdala pabalik ng ulo ni Renshing. At kung sino mang pumatay at nakatapos kay Renshing lumapit ka rito upang tanggapin ang iyong gantimpala gayong bibigyan kita ng napakaganda at marangyang gantimpala. Subalit dahil sa alam na nila ang katotohanan dahil sinabi na ito ng kanilang mga ancestor ay wala ang mga itong tugon na parang hindi na nila kinakatakutan si Lord Tianxi. Dahil dito ay nagalit si Lord Tianxi at tinanong sila na kung mga bingi ba ang mga ito. Dito ay kanyang sinabi muli na kung sino ang pumatay kay Renshing at nasaan ang kanyang bangkay. Sa sandaling ito ay lumabas si Renshing at sinagot ang kanyang katanungan na nandito ako. Sa sandaling ito ay nagulat ang dalawa at hindi makapaniwala dahil sa inaakalang patay na si Renshing. Dinuruduro niya rin si Renshing dahil ang lakas at presensya nito tila ibang-iba na at mas makapangyarihan na ito ngayon. Inihayag rin niya na wala ba kayong silbi o halaga. Napakarami ninyo ngunit hindi nyo man lang mapuksa at mapatay ang isang tao lamang. At tulad ng dati ay wala pa rin ang mga itong tugon. Dagdag niya pa rito patayin ninyo si Renshing para sa akin putulin at durugan ninyo ang kanyang katawan hanggang sa wala nang matira. Subalit gaya ng una ay parang wala lamang ang mga itong naririnig. Dahil dito ay kanyang itong ikinagalit dahil nang ahas daw talaga ang mga itong suwiin ang kanyang mga salita at utos. Tanong niya sa mga ito na kung naghihimagsik ba kayong lahat laban sa akin. Dagdag pa niya rito talagang napatawan niyo ako kayong mga hamak na nilalang na parang mga langgam o baboy ang antas at walang halaga. Uulitin ko at huling pagkakataon, kung hindi pa rin kayo kikilos at susunod mamamatay kayong lahat at magiging karaniwang pagkain lamang ng aking dugo at lakas. Samantala sa likod ni Renshing ay mabilis na kumilos roon si Zhang Xiaoquang at kanyang sinabi na siya na raw ang gagawa. Dahilan na matuwa rito si Lord Tianxi mabuti naman daw na kung ganon. Subalit sa hindi inaasahan ay ang atake na para kay Renshing ay para pala iyon sa kanya at doon tumabingi ang kanyang mukha ng sampilan ito ni Zhang Xiaoquang na walang pag-atubili. Na kanya namang ikinagulat at bahagya nga siya ritong natigilan at preno-proseso pa ang pangyayari. At hindi naman din ito inaasahan ni Shabi ang pangyayaring ito, ngunit nasabi rin nila napakasarap at nakakatuwa ng pakiramdam. Sa sandaling iyon ay doon niya lamang napagtanto na talagang sinampal siya dahil dito ay galit na galit ito at tinanong si Zhang Xiaoquang na kung sino ba ito para sampelan siya. Subalit umiral na naman ang kahambugan dito ni Zhang Xiaoquang at ipinakilala naman niya ang kanyang sarili, habang sa kanyang isipan sa wakas nakilala at sumikat na ang pangalan ko sa buong Nantian Gate. Sa galit ni Lord Tianxi at kanyang inihayag na papatayin niya raw ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang ito na binetukan ni Renshing sa ulo dahilan na masobsob ang kanyang mukha sa baba. Dahil dito ay nagsisigaw siya at nagtanong na kung nababaliw na ba ang mga ito alam niyo ba kung sino ang inyong kinakalaban at hinihamon. Dahil doon ay sinampal naman siya ni Renshing na hindi na naman niya inaasahan. At mula sa malayo ay kaagad na umatake ang kanyang alagad saad niya ng ahas kang saktan at lapastanganin si Lord Tianxi kaya naman pakuluan kita ng buhay at ipaparanas ko sa iyo ang matinding paghihirap. Gayon man ay kaagad lang din siya na huli nito isinaad ni Renshing na ang Supreme God walang iba kundi aso lamang, at ang pinagsisilbihan nito naman ay basura at walang halaga. Dahil dito ay napaiyak ang alagad na nanghihingi ng tulong kay Lord Tianxi. Gayon man ay sinabihan lamang siya ni Renshing na wala itong halaga para sa kanila. Sa pagkabawi ng balanse ay kaagad dito na umatake si Lord Tianxi at pasiga na sinabihan ng Divine General na kumilos na rin ito at patayin ang lahat na nandito. Dito ay sinalubong siya ni Renshing ng kanyang Heavenly Emperor Fist. Dahilan na kanyang ikinagulat at napapatanong na kung anong matinding pressure ito, gayon man kaagad niyang napagtanto na ito ang legendary Heavenly Emperor Fist, at dito niya lang din nakumpirma na ito ang lumalaban sa tadhana na kanilang hinahanap. At doon buong sinalo niya ang atake ni Renshing at tumilapon.
Sa pagkakuha ng balanse ay hindi siya makapaniwala na ang kanyang braso ay nadurog at nawasak sa isang suntok lamang. Dito ay gumawa na rin ng paggalaw ang Divine General at natutuwa siya na natagpuan niya na ang lumalaban sa tadhana saad niya ang pagpatay nito ay isang dakilang tagumpay at karangalan. At ako ang kukuha at magtatamasa ng gantimpalang iyon. Gayunman bago pa siya makalapit ay inisiwas ni Renshing ang kanyang kamay at tumugon na kung paano kung dakilang sampal naman sa iyong mukha ang ibigay ko sa iyo kapalit niyan. Natuwa ang Divine General at kanyang sinabi na karapat-dapat ka nga sa iyong tawag na lumalaban sa tadhana, karapat-dapat kang kalabanin ko. Dito ay itinaas ni Lord Tianxi ang kanyang dalawang daliri at doon binanggit niya ang Supreme God Shield. Matapos ay ikinulong nito si Renshing at natatawa niyang sinabi dahil hindi na raw ito makakalabas. Pagkatapos ay humarap ito kay Zhang Xiaoquang saad niya na mabilis umatake dahil ito ang kanyang unang papatayin. Hindi naman rito ito ikinatakot ni Zhang Xiaoquang dahil pinasugod pa nga niya ito at nagbiro na kung ako ay manginig kahit, Katiting, magiging anak kita. Gayunman sa layo ng agwat ng kanilang lakas ay isang atake lamang ito ni Lord Tianxi at sinabihan na mamatay na ito. Pahayag niya pabasura, walang silbi at isang hamak na langgam. Nagtamo naman doon ng pinsala si Zhang Xiaoquang at ang kanyang sinabi na tawagin na lang siyang anak ay kanya itong binago na tawagin na lang daw siya nitong ama at lumuhod ito sa kanya at kasabay ng pagtawa. Sa biro naman na iyon ni Zhang Xiaoquang ay lalo niya itong ikinagalit at umatake muli na handang tapusin na si Zhang Xiaoquang. Ngunit dito ay biglang sumulpot ang matanda at hinarang si Lord Tianxi. Nakilala naman ito rito ni Zhang Xiaoquang. Sinabi niya noong sila ay umalis mahigpit na sinabi ng inyong ikatlong lolo na kailangan kong pangalagaan kayo at siguraduhin na walang masama o kapahamakan na mangyayari sa inyo kahit ano pa man ang mangyari. Tumugon nito na umatras na kayo at lumayo rito. Wala kayong kapangyarihan o kakayahang lumaban kay Lord Tianxi. Sa kanyang harapan ay palapit na ang atake ni Lord Tianxi at saad niya isang matandang hamak at walang silbi ikaw ang mauuna sa kamatayan. Gayunman ay nauna namang tumama ang kamay ng matanda sa kanyang mukha, at hindi nga yun inaasahan ni Lord Tianxi at ang pagkakamali niya ay minamaliit niya ito. Dahil doon ay nagulat si Zhang Xiaoquang na ganoon pala kalakas ang matanda dahil ayon sa kanyang alaala at kaalaman bukod sa pagiging mahusay magluto ng isda wala naman siyang ibang alam na gawain o kakayahan. Isinaad ng matanda hindi ako matandang hamak o walang silbi at ako si Mr. Huang na kilala sa pagluluto ng masarap na isda.